Eto na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. Bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano, Senador Jingo Estrada at Senador Mark Villar dinasalan ng isang obispo. Tumalab naman kaya? Senador Bato de la Rosa biglang natatae kaya lumabas sa plenary. Sa CR kaya siya nagpunta at hanggang ngayon hindi na makita. News anchor na si Ces Drilon. Na-stress Drilon kay Attorney Jimmy Bondoc. Bakit kaya? House Speaker Bogie D, hawak na rin ang beat. Speaker, medyo late na ata kayo sa uso. At for the first time in Philippine television, makikilala nyo na ang napakalupit na political analyst sa balat ng internet at ang kanyang topic, ang away nila Senator Robin Hood Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Luzon at Visayas, bardagalo na po ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. At sa mga kababayan natin sa Mindanao, syukran. Ako si Lovely Granada. At ito ang The Lovely Show! Also with Ronald Llamas. Dahil ito po ang ating official na first episode, sisimulan natin ito ng tama. Sabay-sabay po muna tayong yumuko para sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa harap ng inyong banal na luklukan upang magpaabot ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Kami po ay nagpapasalamat na kami ay inyong pinagkalooban ng boses upang imulat ang ating mga kababayan sa mga nangyayari sa bansang aming mahal. Dalangin namin na naway bigyan nyo kami ng talino at tamang pag-iisip upang mabigyan ng gabay ang aming mga taga-subaybay. Tulungan niyo rin po kami at ang bansang Pilipinas na sana ay magkaisa at ilayo ninyo sa kaguluhan na nangyayari sa politika. Ang lahat ng ito ay pinapaabot namin sa inyo sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dahil sa mga sunod-sunod na gulo sa Senado, kinakailangan na ng backup mula sa itaas ng ilang majority senators. Kaya naman, nagdasal ng mataimtim sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Jingoy Estrada, at Senador Mark Villar. Kanino kaya sila nagdarasal? Ibinahagi ni Bishop Oriel Baliano ang isang video kung saan pinepray over niya ang mga nabanggit na senador. Maririnig sa panalangin na sana ay pagkalooban sila ng wisdom at knowledge. Wow! Maganda ang intensyon ng panalangin, subalit binanatan lang sila ng mga netizen. No? Amen. Ano kaya ang banat sa kanila ng mga netizen? Oo nga Ikaw, alam mo, Lovely, di hamak na mas religious ka sa akin. Hindi naman. Diba? Ako ay yung pala ko the proverbial prodigal son, no? Kaya nakaka-relate ka ba? Kanino? Sa mga mataimtim na pagdarasal nila, pray over. Actually, nasusuka ako eh. Ah, talaga? Yes. Oo. Para akong nagka-PTSD na kay PTSD. This is the Senate! Nagka-PTSD na ko ba? No, grabe naman yung PTSD mo. Nagka-PTSD ko kay Alan Cayetano. Oo. Grabe, ang hipokrito. Parang Oo. wala akong nakitang napaka-hipokrito as much as him. Alam mo yung luluhod, tapos maya-maya kung ano-anong kasinungalingan. Oo. He attacked the Senate. Pero kung nanonood ka kasi ng mga The Godfather, makikita mo na ito ay para lang mafia. No? Mandaraya, magnanakaw, tapos yung mga kasama nilang mahuhuli, papakawalan, dedepensahan, Yeah. tapos sa kalagitnaan ng lahat ng yan, magdadasal. Dahil ang mga mafia, religious. No? Ay lang nga,
hindi ko alam kung kanino silang Diyos nagdarasal bago sila pumatay. No? Bago Bakit sila kibuloy? magnakaw. Diba? So, oh, Kibuloy, pray for us. Ganon. Yun. Oh, diba? Nakakulong din yun eh, di ba? Oo nga. Nakakulong pa ba yun? Oh, Check nga. ang dami niyang oras magdasal ngayon, di ba? Oo, lalo na kung may makulong na mga senador. Yes! No, ang dami nakapila. Mhm. Ngayon ako nakakita ng senador na merong at least 4 na may nakasampang kaso na plunder, Right. malversation, non-bailable. Mhm. 2 senador na may international warrant Mhm. sa ICC for crimes against humanity. Right. Exactly. Krimen sa sanlibutan. The Sangkatauhan. first, I stand corrected. No? The first Asians Mhm. to be charged. Proud ka? Oy, nakaka-proud. Ang galing-galing. Diba? Oo. Oo. Woo! Kaya, ang gawin na lang natin, pagdasal natin sila. Pagdasal ng natin ng taimtim. mataimtim, buong Pilipinas. Oo, na sana ay magbago na sila. Mhm. At kung hindi sila magbabago, ay isumpa. Ganun. Oo, yan. Bago pa man magkaputukan sa Senado, iba na ang pumuputok kay Senador Bato de la Rosa nang sumulpot siya sa plenary mula sa ilang buwang pagtatago. Habang nagsisesyon sa Senado, bigla na lang tumayo si Senador Bato de la Rosa at pumunta sa elevator. Kaya ang media, todo habol kay Bato. Sa kulit ng Senate media, hindi tuloy napigilan ng gentleman from Davao. Gentle ba talaga to? Very gentle. Nasabihin ang dahilan kung bakit siya umalis sa plenaryo. Bakit kayo umalis? Natatay nga ako. Natae si Bato. Nakaigit. Nakikit. Nakakahiya dahil nabasa ko sa sa mga prominent international media platforms, New York Times, Washington BBC. Post, Mhm. BBC, The Guardian, South China Morning Post, no? Der Spiegel, Le Monde, no, Wow. etc. Yes. Pero mo yan ang kino-cover nila. Yung naghahabulan sa Senado, Yes. hindi lang kasama yung music ng Mission Impossible. Mas maganda rito no? Run. Yung barilan, Oh, no? yes. O action shots, di ba? Ah. Ang problema, mukhang binabalid nila mga tuko, puro kisame. Puro kisame ang tama Oo no? nga. O baka, Tapos, baka may 7-footer naman na attacker. Pwede, no? Pwede. Tapos, eto, binabarena kami, inaatake kami. Pag ma-martial na, papatayin kami lahat, di ba? Ganon. Tapos biglang selfie. Diba? Naka-live selling sila. Oo, di ba? Nag-live selling ng kanilang mga storya. Oo. Si Aimee naman kasi, kailangan to ng workshop kay Daryl Yap. Ano ba yan? Ano ba yan? Binabarena na ang Senado. Oo. Baka yung baba niya. Ang yabang mo, ha? Ay, pababa Ang natin yabang yan. mo, ha? Ang yabang mo. Hindi ako nagsabi niya na. Oo. Nakita ko lang yan sa social Pero, media. in fairness, hindi siya naka-costume. Oo, di ba? Usually, naka-costume yan di ba? Oh, We are under attack. yan. It is not a question. The Senate was under attack. Lahat kayo, nanganganib ang buhay nyo. No? Talagang todo si Ambassador of Jesus Christ, di ba? Oo nga. Sabihan natin to si Direk Lino Cayetano na Yun. i-workshop naman itong kapatid niya. Oo, pero magkaaway sila Oo nga. Dahil Sila kung bate? magkabati sana sila, baka naturuan siya Oo. ng The Good Cayetano. No? Paano maggagawa ng script yung isang tano? Marami pang pang-asar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show! Also with Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show. May viral moment na naman si One News anchor Cez Drilon. Yan ay nang makapanayam niya si Attorney Jimmy Bondok
na abogado ni Senator Bato de la Rosa sa programang The Big Story. Na-stress si Madam Ses sa mga sagot ni Bondok kaugnay ng pagpuslit ni Bato sa mga otoridad. Diretsahang tinanong ng veteranong journo kung ihaharap ba si De La Rosa. Nauwi ito sa pagtatalo. Narito ang ilang bahagi ng interview. We are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And Paano also we po await, kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. very You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You talk away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. And ano pong gagawin Yes. ninyo pag Oh, na-serve eh, na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce Then- your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. Aba, meron palang bato sa bondok? Aba, marami. Aha. Oo. Oo. Kaya, Nakakaloka. Pwede pala yun. actually, hindi. Okay. Aha. So, bakit sinabi Aha. niya? Saan galing? Saan galing kaya yun, no? Eh, syempre, mga abogado. No? Mga abogado. Oo, mga abogado. Sino ba tong bundok na to? Si attorney o yung singer? Ito yung attorney, di ba? yes, Oo. Mali yung sinabi niya eh. Aha. Lalo na ngayon na malinaw na na walang TRO. Mhm. No? Eh, hanapin muna. Hulihin muna. Tapos, tsaka ipakita yung warrant. Di ba? Kailangan muna may custody muna. Ito sinasabi ni Attorney Falsis. Na He has tingin ko, been insisting na hindi na nga daw tayo member ng ICC. Lumang Kahit- ano na, no? kahit wala yung TRO, kahit hindi ako abogado, kahit dropout ako, tatalunin ko sa korte yung mga yan. Ang linaw-linaw nung jurisprudence. Exactly. No, kahit obiter pa lang yan, opinion yan ng lahat ng judges, lahat ng Supreme Court justices. So, tingin mo, babaguhin nila yan? No? Unanimous yan, di ba? Kaya malinaw eh. We had a treaty. The treaty is binding kung yung kaso ay habang tayo ay membro at ang treaty has the force of law. Exactly. Diba? Pag sinasabi nilang local laws, local court, yun na. Dahil treaty nga eh. Saan ba naman nanggaling itong mga abogadong ito? Lalo na si Ambassador of Jesus Right, Christ. right. No? Ay, lawyer ba yun? Hmm. Ay, lawyer siya. Parang podcaster din. No? Dahil puro Facebook eh. Akala ko live seller. Hindi malayo. Dahil ang dami niya binibentang kasinungalingan. Exactly, yun. Oo. Pero, Sec Ronald, kasi etong mga ito talagang nakapag-aral sa batas, di ba? Nakapag-aral ng batas. Do you think they really do not know? Or talagang gusto lang nilang lituhin at magsinungaling sa kanilang mga supporters? Baka all of the above. No? Dahil magkamag-anak yun. Ika nga ng BFF ko na si Rowena Guanzon, no? Hawak daw ni Sandro ang beat. Kaya mo 'yon? Hawak mo ang beat. At meron din daw na may hawak ng kabit. Wow. Uy, di politically correct Hawak yan, mo ha? ang kabit. Oo. Pero apparently, si House Speaker Boji D ang may hawak ng beat. Sa social media post ni Speaker D, hindi napigilan ng mambabatas ang mapahawak sa beat. Ginawa niya ito sa Agrarian Reform Beneficiary Event sa Isabela. Sa event, sinabi ni D na suportado ng Kamara ang mga programa para palakasin ang mga agrikultura sa bansa. Hawak mo ang beat, hawak mo ang kabit. Uy, version ni Guanzon yun. Oo. Bakit BFF? Di mo naman BFF yun, ah. Oo, naging close kasi kami. Dahil wala daw akong Gucci tsaka Rolex. Wala ba? Hindi daw ako graduate at wala daw akong PhD. At sobra daw akong pangit kahit bakla ay hindi papatol sa akin. I fully agree sa lahat ng kanyang sinabi. Totoo lahat ng kanyang sinabi. Lalo na yung pangit. Aha. Lalo na
kung galing sa isang napakagandang dilag katulad ni Commissioner Buanggang Wang Guanzon, no? Can I say more? Dahil sinimulan natin ng dasal ang ating unang episode, syempre dapat thematic tayo sa ating unang guest. Syempre kasama natin si walang iba, Attorney Jesus Falsis. Jesus! Thank you for having me. It's lovely to be here. And it's Lovely. explosive to be here. Bago natin Lovely ba pag-usapan ang ating topic, may isa lang akong tanong. Maliit lang naman. Maliit lang. Anong inisip ng mga magulang mo nung pinangalanan kang Jesus? Oh, well, religious ang family ko eh. So, it comes normal. We are part of Filipino culture. The fabric of religion is woven into everything. So, sabi nila, Wow. Jesus. Oh. So, nakaka-relate ka sa mga dasalan sa Senado. Ay, talagang dasal na dasal ako. Pero yung mga prayers ko ang na-answer so far. Oo, kasi may malaking balita. Before I went here, may malaking balita. I answered prayers. Yes, so tell us about the answered prayer. Ay, balita na ba natin agad? Siyempre. Siyempre, nasa balita na. Na-deny ang TRO ni Senator Bato de la Rosa despite all of the legal luminary ni Attorney Torion and Attorney Jimmy Bondoc, which due respect to Attorney Jimmy, katrabaho ko yan, no? Pero wala, hindi naniwala ang Supreme Court. Majority vote. Isang tanong din ulit. Legal luminaries ba sila? Well, Parang may standard ang legal luminaries eh. No? well, I will have to give respect to all lawyers. So, bahala na yung mga political analysts, sir, to say who is a legal luminary or not. Yan ang sagot ng mga politiko. Basta ako, clearly ako, hindi ako legal luminary. Self-admitted ako. So ano ka? Ano ako? Legal heckler. Legal Yan, heckler. May yan. Yes. Partner ko yan, ha? Political heckler. Political heckler? Legal heckler. Inspired by, di ba? Yeah. Kasi minsan kailangan kalabitin mo eh. Kailangan kilitiin mo yung mga nasa taas. Minsan masyado silang komportable. Sige Ikaw nga, na, paano ikaw na kayo bahala eh? sa pagkiliti. Sa upuan. Oo. Ikaw na bahala sa pagkiliti. Tigapala na lang ako. Delikado nga din yung kiliti eh. Kasi iba yung kiliti ng ibang senador eh. Oo nga. Oo. Bilangin natin? 5, 6? So dahil deny na ang TRO, ano po ang direksyon kaya ng tungkol kay Bato? Well, if the TRO is denied, then it means the Supreme Court thinks that the ICC warrant of arrest is valid, Binding. is enforceable, and nothing in the Constitution or the statutes, Republic Acts prohibit our law enforcement agencies from implementing it. So now we go to the political will of the law enforcement agencies. And of course, ang ating Pangulo, sana, kasi ang ganda ng argument ni Solgen eh. Baka kaya din natalo yung TRO. Sobrang ganda ng pagkasulat. Legal luminary. Yes. Din. Katulad nung ginawa niyang motion for reconsideration sa Supreme Court last year. Maganda. Very surgical, very organized, very structured, very compelling. In the case of Duterte versus HOR. Yan. Yes. And now, in the case of Bato, yung kanyang comment, ang ganda nung kay Solgen, si Dean, Attorney Berberabe. Ang sinasabi ko, ang relationship niyan kay President, ina-argue ni Solgen na dalawang basis ng presidential power for the implementation of the ICC arrest warrant. One is the prosecutorial powers, which is inherent and prerogative ng presidente, and the other is the chief architect of foreign relations, which is again inherent kay presidente. We should remember President Duterte withdrew us from the Rome Statute. That was in exercise of the chief architect of foreign policy relations. So, hindi pwede questionin ng mga DDS ngayon, mga pro-Duterte, kung ano yung power na ginamit ni Duterte noon to withdraw us from the Rome Statute is the same power that President Marcos can and will use to implement the ICC warrant of arrest. Pero even before itong TRO, malinaw naman yan eh. Diba? Yung mga sinasabi ni Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, no? Ambassador of Jesus. Laban dito sa mga argumentong ito, talaga namang it didn't hold water eh. No? Yung mga argumento na yan Exactly. ay established na. Mismo yung Supreme Court sa kanilang obiter, unanimous. Cayetano versus Pangilinan. Andun yung pangalan ni Oo. Alan Peter Cayetano. Klarong-klaro na. No? Siya ay olat doon sa desisyon na yun. Olats.
Pero ito nga, at least, tinuldo ka na ng Supreme Court, no? Na naman, another Oo, period. oo. Kasi may period na noon, Sek, eh. Hindi, ang paliwanag ni Alan Peter obiter lang yun opinion lang yun ito, ang linaw na, may desisyon. Na hindi na obiter dictum. Hindi na obiter, no? Parang tayo mga obiter lang tayo di ba? Puro mga opinionated lang tayo di ba? Ikaw legal, ako political, si Lovely pareho, no? But instead of giving a period, ako ang ginagawa ko, I give question mark. Laging kine-question yan. Questionin lagi ang politician. Lalo na si Senator Alan Peter, no? Aside yung sa nasabi mo, Sek, na Cayetano versus Pangilinan, we should remember, isa siya sa mga pumirma at gumawa ng batas Yes. na RA 9851, Oo. which is an act defining crimes against Yes. humanity and allows the president or the state to surrender. Bato, nandun yung word. So akong tanong ko kay Alan Peter, una, nakalimutan mo na ba yun? Right. Ikaw naglagay ng word na yun. What did you mean by that word? And tapos, kung hindi mo pala suportado yun, bakit hindi siya nag-i-introduce ng bill to repeal the law? So far, touch move, wala na. Kaya ito Hindi na talaga pwede. si Alan Peter, questionable Wala akong naisip pahiwatig niya no? Yung, sabi niya, itong ano mga ngiti, itong mga tawa kasi. Questionable, sala sa init, sala sa lamig. Pag panahon ni Duterte, ito ang interpretation. Pag ngayon, iba na. Yes. Sabi niya nga, At iba pa. wala naman daw warrant of arrest, so he's free to go. Not anymore. Not anymore. Meron na. Pero kahit even before the Oo. TRO, wala namang legal impediment Di ba? Exactly. Dahil nga walang TRO, he wasn't free to leave. Yes. No? Dahil nga meron kang treaty at meron kang batas batay sa treaty Exactly. na naging local law. Mm-mm. Dahil treaty nga And we should remember even before the Supreme Court decision. No? Pero sa akin, I commend the executive. In fairness, I think it's all right for them to give judicial courtesy. Na pinatapos nila yung proseso ng Supreme Court. So ngayon, denied na yung TRO. Most likely, they will implement it. But dun sa warrant kasi, ang kinokontest ng Torion and Bondoc na lawyers ni Senator Bato, ang Yes. sinasabi nila, kailangan i-serve yung warrant. And then, hindi kami sure kung totoo yung warrant, etc. Pero sa local rules natin, kasi lagi nilang sinasabi, Philippine law should apply, ayaw Right. natin sa banyaga. Right. If we follow Philippine law, ang law enforcer, they don't need to have the warrant Right. physically, when they arrest you on the spot. But, when the accused, pag yung in-arrest sabi, can I see the copy of the warrant? Then they have to produce. But at the moment of arrest, kasi hindi naman laging dala yung warrant of arrest Nasa rules of court yan. Hindi kailangan na dala mo yung warrant of arrest from the moment of arrest. Pwedeng hingin yan later ng akusado or nung suspect na inaresto mo, and within a reasonable time, you should produce the warrant. Alam mo ba, Sek, ewan ko kung alam nyo kung paano na-produce yung warrant nung kay Duterte. Nung si Duterte ang hinarang sa airport, Right. sabi, ito yung electronic copy. Yeah. You have an ICC warrant. Hinold siya. Sabi ni Duterte, where's the warrant? Gusto ko makita yung physical copy. Ang nangyari noon, may isang USEC sa DOJ. Pumunta sa isang airport staff, excuse me, wait, kukunin ko yung email ko, wait, magpiprint ako. Nag-print! There and then, on the spot, ng ICC warrant. So, yung kay Bato kasi, kailangan mahuli muna siya. Tapos kapag kinontest niya, asa na yung physical warrant, ipaproduce yun. Ako nga, may personal akong karanasan. February 20, 2006. Hinuli ako, tsaka si Randy David and 80 more sa isang rally sa EDSA. No? In-arrest daw Akala nila ko yung dahil ano. daw sa state of emergency, etc. Chenes. Yan ata yung landmark No? case na David Landmark versus case. Arroyo. Yes. I see. Sorry, David Llamas et al. case. No, masyado mo namang Pasensya na. Akala ko yung AK-47. Iba pa yun. Wala ako nandito. Ang sabi sa akin, no, 2006. arresting officer, si General Radovan, we are arresting you. Sabi ko, nasa ng warrant? Nasa presinto. Sumama kayo. Sumama kami. Dinala kami sa presinto. Naging landmark case. Ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional ang aming arrest. Pero sumama kami. Correct. Nung inaaresto kami, di ba? Because may presumption of regularity. Yes. Until the Supreme Court says illegal or mali, unconstitutional, you have to go with the law enforcer. Law enforcer yan eh. Naging landmark case yun. Iulit ko, David Llamas Et al. case. Kasi sa law school, parang ang sinasabi sa amin, yung first name lang, tsaka yung respondent sec eh. Talagang unfair talaga ang ating pinag-aralan judicial niyo po system. yun. Oo.
Nabasa niyo yung case Nabasa na ko yun? yung si Randy David. Oh. Pero yung Llamas, parang naalala ko na ngayon now that he says it. Nagreklamo, may nagreklamo isang nahuli. Si Attorney RG Guevara. Sabi niya, bakit nandun ako sa et al? Hindi na hindi na spell out yung pangalan. Oo. At least itong kay Bato walang et al. Nasa Pero others. pinag-uusapan na rin lang natin ang mga legalities, no? Kamusta naman itong kaso na sinampa sa'yo Ay, wow! ni Congressman Toby Chanco? 38 ba yun? 38 counts of Oh my libel? Updated Baka mauna ka pa makulong kasi kay Bato. Baka gusto mo pandagdagan. Bailable. Well, first of all, bailable ang cyber libel. Wow. But anyway, updated kasi ka. Mm. So when it's bailable, I'm not afraid of it. And it's not my first dance with cyber libel. This is my fourth cyber libel. Yung first tatlo ko, with all humility, dismiss. Walang nangyari dun sa na unang tatlo. But this is my first. Etong pang-apat is the first from a sitting politician. What all the more na dapat ma-dismiss yan? Because he's a public figure eh. Right. He intentionally went into the political arena, exposed himself to either public glorification or public ridicule. Tapos ngayon, porket he's taking offense, magpa-file siya ng cyber libel. Kung makita mo lang, Sek, hindi ko kasi pinost eh. But if you can see yung mga rinireklamo niya, super funny. Like, matatawa lahat ng tao. Yan pala yung libelous. Hindi ka papawisan sa kaso na yan. Hindi ako pinagpapawisan. Baka after niyang kaso na yan, legal luminary ka na rin. Hindi. Kumuha ako ng lawyer eh. Only a lawyer would lawyer for himself eh. As a fool. So, dapat may iba kang lawyers. Talaga. So Ang you- daming you fool can't sa legal defend profession, di ba? Well, I was a fool once. But what were you asking? So you cannot lawyer yourself. I can. With all due respect to Prof. Contreras, he was one of the ones who filed libel case against me before. I just represented myself. Napadismiss ko yon just on my own. So sa mga DDS na nagtatanong dyan, may napanalo na ba akong kaso? Well, mahal ko na ngayon si Antonio Prof. Contreras. Pero noon kasi syempre magkaaway kami. Hindi pa din niya ako pinapatawad hanggang ngayon. Pero nag-file siya na dismiss. So that's one. Hindi ko nakikwento lahat ng ibang napanalunan natin because I don't have to prove myself to the DDS. So what? Hindi ako insecure. He doesn't have to prove himself, no? Yan ang statement for the day. Wow! Ang ganda naman ng batting average mo. Pero yung kay Toby Chanco, syempre, kumuha ko ng iba just to get a more objective opinion. Yung kay Contreras kasi 1 count lang eh. So it's very easy for me to do it. Ito kasi 38 counts. And then super busy tayo. Idol ko si Sec Llamas. Gusto ko maging busy eh. We're super busy na. Busy ka. So kailangan You're literally everywhere. ipasa natin sa ibang abogado na may time and space. Pero para To focus matagdagan on naman yung libel cases mo, no? Ano bang tingin mo kay Toby Chanco? Nasang kampo ba siya? Well, ano siya, paano? yun yung kinaso niya actually. Nga. Yung 38 counts ko, kung tinatanong mo, sang kampo siya, nagalit siya, nag-file siya ng cyber libel case kasi karamihan sa mga nilagay niya sa 38 counts, mga post ko na sinasabing DDS Toby Chanco. Nakakatawa! Nakakalimutan niya yata na political science ang undergraduate degree ko. So, una, may freedom of speech ako. But second, since Paulsa yung degree ko, pag tinitingnan ko yung mga surveys, yung factionalism, yung mga congressman, saan silang kampo, it's normal for you to say kung kakamping, Marcos loyalist, DDS, So na-offend independent. siya na DDS? Yes! Ang dami kong mga post doon. DDS Toby Chanco, Trojan Horse, Toby Chanco. Naging campaign manager naman siya talaga ni PBBM. And then hindi niya napanalo yung alyansa. Sinisilat. So that's a public news, public interest na I can really comment on. Talagang wala ko halos makita sa mga kinaso niya sa 38 counts na na very personal. Wala akong personal na sundot. Lahat yon mga actions niya na ginawa as a public figure. Pero doon ako hindi naniniwala. Na hindi ka na may personal, no? Ikaw naman, Wala. kita ni Lovely. Hindi, wala akong personal na tinapay kay Kong Toby eh. Because I don't know him personally. Ako rin walang tinapay. Hindi ko po siya kilala. Ang problema ko lang kay Kong Toby, sa tagal nila sa Navotas, as a Chanco dynasty, hindi Baka naman pa rin. hindi nila naangat ng todo-todo yung buhay ng mga taga Navotas. Bakit Pasig City 9 years lang si Vico? Grabe ang boom. 'Di ba si Mayor Lenny 1 to 2 years pa lang. And yet naayos na sobra. Mauunawaan ko bakit galit na galit sa'yo si Toby Chanco. Dahil deputy speaker siya ngayon.
Oh, tinanggap ba niya? Oo. Tinanggap ba niya? Oo. Ikalawa, Oo. yung asawa niya, kamag-anak ni PBBM. Pinsan. Oo. Ah. Ikatlo, campaign manager Noon. nung disastrous midterm election for the administration, di ba? Fair game talaga siya. Fair game talaga siya. Oo. He's one of the most powerful people right now. So actually, ako nagpapasalamat ako kay Kong Toby na kinasuhan niya ako ng cyber libel. Bakit? Kasi nga again, he's the first one who filed against me na sitting politician. And as a sitting politician, mas madami akong arguments sa Supreme Court to have the case dismissed, and etong advocacy ko kasi, sec and lovely, no? Advocacy ko to decriminalize libel. Not just cyber libel, no? Cyber libel and libel, gusto ko civil case lang siya. Kung talagang may nasiraan ng reputasyon, private or public figure, dapat magkaso ka ng damages. Okay yun, kung totoo naman, na may lies, fake news, etc. But you cannot weaponize the law na tatakutin mo ang mga journalists, bloggers, press people, any person, citizen, nagkikriticize sa public figure, sa politician, iti-threaten mo ng jail time, isa-swamp mo ng cases, 38 counts. Akala niya siguro, matatakot ako kasi 38 counts, let's just say, makaso yun lahat. That's times 48,000. 38 times 48,000 kasi bailable siya. Baka akala niya, masaswamp ako. Well, he's trying. Yan kasi but yung will not problema. be deterred. Sa politika kasi, may mga rules yan eh. Yung unang rule, never believe in your own propaganda, in your own legend, di ba? Yung ikalawang rule, do not hit anybody below you. Wow! Oo, Just you punch only up. hit somebody above you. you. Punch up. Don't punch below. Uppercut. Di ba? Oo. Mga katulad ni Attorney Jesus Falsis, yan ay Medal of Valor. Pag nasampahan ng Badge of honor. libel case, di ba? Kaya nga proud ako siya nga ang first ko. Kong Toby, you're my first. Yan. Virgin ako sa cyber libel. When it comes from a sitting politician. Lalakas yung kaso ko sa Supreme Court to declare it unconstitutional, yung cyber libel. Kasi makikita ng Supreme Court, napaka-ridiculous ng mga kinaso niya. Pero napakaraming virgins na magsasampa ng kaso sa'yo. Nung sinabi mo na ikaw ay virgin. No? Political virgin, ha? Yes, Oo, yes, paano yes, isipin ng mga yes. tao, Madami no? pa akong kakaining bigas. Oo, Pinapasikat ako ni Kong Toby, di ba? He's punching down. Ako naman, okay, then I'm gonna punch up. Yes. Oh. Paano ka matatalo nun? Walang talo yun. Walang talo ron, no? Yung mga suicide bomber, walang talo. Zero-sum game, no? Pero may isa pa akong nabalitaan, Dami mo naman Ang dami balita. A month ago. Ang dami yung baon. No? Hindi ko alam na BFF mo pala, si Mabanta. Wow! No? Oo nga. Ikaw Did you naman, kung share a saan-saan bed? sulo ka nagpupunta. No? At nabalitaan ko, kinukuha ka pang host ng PGMN. Ano ka ba naman? Ang dami mong ilog na namamangka. Hindi ako namangka Oo. Pero grabe ang framing mo, Sek, BFF talaga, ha? Parang na-offend ako doon, ha? Pwede mo naman ako kasuhan ng libel. Oo, diba? Kasuhan ng libel yan. Pwede magharap tayo. Kasi ang weird, pag may balita, usually, nalalagay din ako sa balita, hindi ko naman pinipilit. So, nung nabalita si PGMN, syempre, may mga tao from NBI and then may mga tao from PGMN may message sa akin. I know some things talaga about PGMN because I was invited to be a founding anchor Wow. noong 2024. But I declined. Why did you decline? Well, kasi merong part ng partnership or collaboration na hindi lang monetization ng YouTube or Facebook, yung profit sharing na model. Sabi niya, pag may madala ka daw politiko na client, pwede ka magkaroon ng commission. So ako, dehado yun kasi gusto ko ngang tirahin Gusto ko i-criticize yung mga politiko. And then, magkakaroon ako ng political client or patron. Parang hindi siya pasok sa prinsipyo ko. Siguro panghuli na lang, no? Ang dami mo kasi hinamon ng debate. O ikaw ang hinamon, no? Tapos napanood ko yun, ha? Yung kay Barsaga. No? Kay Meow Meow. Yan ang debate yun Oo. Conversation din. He schooled him. Wow. Parang nilecture, no? Ikaw nagsabi nun, hindi ako. Kalawa, sino ba yun? Abogado? Someone? No? Attorney Sino unknown? nga yung Sino ba yun?
Hinamon din ako nun eh, no? Attorney Libayan. Yun, Oo. yun. Oo. I respect all lawyers. Oo. So, pati si Harry, no? Okay. Kahit si Attorney Sara. Oo. Kahit si Attorney Sara. Abogado pala siya. Abogado pala siya. Attorney Ngayon Torion, wala- Attorney ngayon Bondok, wala- Attorney Oo. Rodrigo, Oo. Attorney Sara. So, kamusta ba yung karanasan mo sa mga debate na yan? Sino ba susunod na hahamunin ka? Oo. Pahinga muna ako, Sek, kasi Oo. nakakapagod. Nakaka-drain sila ng brain cells. Talaga? Hindi naman sila Ano ba? hindi naman sila maka-keep up sa arguments ko tapos papatulang ko na. Napatunayan ko na 2 debate. I indulged them already. So, pahinga muna ako. Anyway, na impeachment trial. Yan. Yun ang focus ko. Yan. Ayun. Okay. Maraming salamat, Thank you so Attorney much. Jesus. Yun na yun? Ay, si- Na-divergenize! Oo. Na-divergenize ako sa show na to. Nako. First time ko mag-guest Ang bait-bait. sa show na to. Yes, Sa kasi show na first to. episode namin to. Wow! Ako pala. Oo, ang bait-bait namin, di ba? A first official episode. Kasi yung una, Teaser. teaser. Oh. Yes. Oo. Thank you Pero, so much, Attorney Thank you so Chan. much. It was lovely Oo. and explosive to be here. It's Ronald to be here. Huwag kalimutan, David, Diamas. Et Et al. versus Arroyo. Yan. 2006. GR number Something. XXXX. Uy, Ano ano yan? Warrant of arrest ka. ano yan? What? Cyber Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Wait. Ano yan? Ano yan? Attorney Matibag! Attorney Ano ba Melvin! yan? Melvin! Attorney Outfit ba yan? Melvin! Hindi namin kilala kami yan. dito. Hindi Ano namin ba kilala yan? yan. Napadpad lang dito yan, no? Binabarena kami dito. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng analyst sa kabilang panig. Kung sa Banat, talo niya si Banat Bay at Sasot. Ito na ang ating resident AI analyst. Walang iba kundi si Jean Poo. Shukran, Ronald and Lovely. Before everything else, I want to introduce myself. Ako si Jean Po, a well-learned AI analyst with master's degree from Kennedy School of Government in Harvard University. Taray, di ba? Wala kasing budget itong programa ni Lamas at Granada para sa mga analyst. Kaya imbis na si Maring Winnie, ako na lang. I'm doing this pro bono, you know. Upakan ko kayo eh. Anyway, on to our topic, the rift between veteran Senator Kiko Pangilinan and neophyte Senator Robin Hood Padilla. Pambihira! Ano ba naman itong si Kiko? Bakit kailangan niyang sigawan si Senator Robin sa plenary hall? Never in the records of the Senate na bababasa mong may sinigawan si Robin. Anong tingin niya kay Binoy? Walang pinag-aralan? Artista lang? For your information, number 1 senator sa eleksyon noong 2022 si Robin. He was elected by more than 26 million Filipinos. Si Kiko, mahigit 15 million lang noong 2025. And those are the facts. So sa tingin nyo, 26 million Pilipino, mang-mang? I don't think so. Senator Robin may have been a bad boy in the movies in his early life, but at least he was reformed. Hindi ito usapin ng pagiging weak. Usapin ito ng pangmamata na isang matalino at kagalang-galang na senador laban sa bagito at artista na hinalalang mas nakakaraming Pilipino. Palibhasa, si Senator Robin ang totga o the one that got awi na Ate Shawi. That's insecurity to the highest levels. Now, you expect Robin to shake hands with you? Kahit sino, hindi makikipagkamay sa isang tao mababang tingin sa kanila. That's the problem with kakampings. You think everyone is beneath you. You want to educate everyone. Kaya sa darating na eleksyon, I'm sure ulats na naman kayo. With all due respect, back to you, Ronald and Lovely. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng isang special text line para sa mga milyon-milyong gustong mag-bash sa amin. Galingan nyo lang. I-text lang ang inyong comment at pangbabash at isend sa *8080 to all smart subscribers. At yan ang 30 minutos ng mga pang-aasar na walang kakwenta-kwenta na balita.
Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako si Ronald Llamas, hindi At- ako pangit. At ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show! Siyempre, with Ronald Llamas. Ganon.